Alam mo, hindi naman magtatagal yung buhay nito eh. Kita mo naman, naghihingalo na. Umaasa ka pa rin ba na mabubuhay ito? Jay, bakit hindi kayo magsalita? Jeboy, nagpapakatotoo lang kami. Kasi, mahirap naman, di ba? Asa-asa tayo na mabubuhay pa to. Ikitang-kita naman sa kalagayan ng tatay natin na patigok na. Alam mo, humihinga pa rin talaga tong tatay natin, ano? Pero, hayaan mo. Baka mamaya-maya yan, matuluyan na yan. Mamatay na yan. Dapat na eh. Pabigat lang sa atin yan eh. Tsaka, para malipat na rin yung mga ari-arian niya sa atin, di ba? Ano pa nga ba? Kaya kung ako sa kanya... Hoy, ikaw. Huwag isipin. Gusto ko na sabihin sana sa'yo, huwag ka na gumising. Kung ako sa'yo, magpahinga ka na. Dapat sa'yo, mamahinga na sa kabilang mundo, sa kabilang buhay. Alam mo, ito talaga yung pinakapangarap namin eh. Mawala ka na. Kasi, nang sa ganun, makuha na namin lahat ng kayamanan na meron ka. Kasi wala naman talaga kami pakialam sa'yo eh. Kasi dagdag pabigat ka lang naman sa mga desisyon namin sa buhay. Lagi kang nangingialam, lagi kang kontra. Ngayon na malapit ka na mawala, wala nang makakapigil sa kung ano mang gusto rin namin. Basta Jay, pag nakuha natin yung mga kayamanan niya, yung hati ko dapat ibigay mo rin ha. Tsaka, marami akong gustong bilhin. Ano ka ba? Sobrang laki ng ari-arian na maiiwan sa atin. Tsaka nakakasiguro ako na tiba-tiba tayo niyan. Paldo-paldo tayo. Wala naman, basta 50% sa akin, sa'yo 50%. Siyempre naman. Tsaka yung si Jeboy, kahit piso, wala siya mapapala. Dahil tayo yung makikinabang sa lahat ng yaman ng tatay natin. Oo naman, tsaka wala naman yung kwenta sa bahay eh. Dapat nga, sabay na silang mamatay, di ba? Sinabi mo pa. Kaya huwag na siya umasa na may makukuha siya. Jay, Francis, ano nang balita kay Papa? Eto, mamamatay na. Alam mo, hindi naman magtatagal yung buhay nito eh. Kita mo naman, naghihingalo na. Umaasa ka pa rin ba na mabubuhay ito? Jay, bakit hindi kayo magsalita? Jeboy, nagpapakatotoo lang kami. Kasi, mahirap naman, di ba? Asa-asa tayo na mabubuhay pa to. Ikitang-kita naman sa kalagayan ng tatay natin na patigok na. Jay, lumalaban naman siya para sa atin Bakit hindi natin siya suportahan? Alam mo, Jeboy, ang dami mong sinasabi. Nagsasayang ka lang ng oras na pumunta dito. Imbis na pumunta ka sa munisipyo para humingi ng sponsor ng kabaong doon, pumunta ka pa talaga dito. Tama. Ang dapat mong gawin, pumunta ka sa munisipyo. Kumuha ka ng death certificate. Kasi ilang minuto na lang, tuluyan na tayong iwan ng tatay natin. Jay, hindi mo ba narinig yung mga pinagsasabi mo? Buhay ni tatay nakasalalay dito, tapos hindi kayo magsalita? Bakit? May pakialam mo kami? Wala. Kahit mamatay pa ngayon yung tatay natin, Jeboy, kahit konti, wala akong pakialam. Alam mo kung bakit? Dahil yaman lang yung habol ko sa pamilya natin. Pera niya. Pera, pera, pera. Ang hirap sa'yo, Jay. Nilamon ka na ng pera. Wala ka nang pakialam sa buhay ng tatay natin, basta makuha mo yung pera. Matagal na akong walang pakialam sa kanya. Kaya manahimik ka na lang dyan. At bantayan mo na lang yung tatay natin. Uuwi na kami ng bahay Kasi may gagawin kasi kami dun eh. Ikaw na muna bahala dito kay tatay. Tsaka tawagan mo na lang kami pag nasa morgue na siya. Tara.
Oh, Francis, ayusin mo naman yung design mo dyan, yung mga bulaklak. Eh, sa oras na ilamay natin si tatay dito, dapat kahit papano, masasabi niya na pinaghandaan natin yung lamay niya. Kaya nga eh. Oh, di ba? Ayos, oh. Saka, Jay, Kita mo yung kulay, oh. Red. Alam mo kung bakit? Kasi masamang damo naman yung tatay natin, eh. Kaya bagay sa kanya yung red. At saka, dito, ayan, pwesto na mabisita natin, yung mga nakikiramay, ayan. Kaya nga eh. Tapos dito, lagayan ng kabaong, dito yung bandang ulo, tapos Yung yung paa. bandang paa. O, di ba ayos? Kaka, maganda tayo ng tissue kasi Yeah. merong mga Medyo- plastic na iiyak dyan eh. Di ba ito malapad din? Ano? Maliit? Alam mo naman yung tatay natin, medyo malapad eh. Ano ka ba? Pagkasahin na lang natin dyan. Pwede naman natin idikit-dikit na lang yung katawan niya sa kabaong eh. Nga pala, na-chat mo na ba yung mga kumpare niya? Iimbita mo na. Ay nako. Siyempre naman! Eh, huling kita na nila sa kumpare niya. Kaya, dapat lang naimbitahin natin. Tsaka mamaya, galingan mo umarte ha. Umiyak ka, tsaka para hindi naman tayo, alam mo na, Para hindi tayo mahalata ng mga kaibigan niya na masaya tayo na namatay yung tatay natin, di ba? Siyempre naman, eh ako pa ba eh, magaling akong aktor, kayang-kaya kong Sige dramahan yung mga tao sa harap nila. sample nga. Sample, ako yung kumpare. Galing mo talaga no? Sige, antayin na lang natin yung tawag ni Jeboy na nasa morgue na si tatay at pwede na ipa-deliver dito sa bahay. Tsaka ano, yung ano pala, mga biskwit. Di ba kailangan yun? Nako, sino kailangan natin bumili ng biskwit? Yung mga bisita pa lang ni tatay, kayang-kaya na nilang magkanya-kanyang bit-bit papunta dito. Aba. Alam mo, pilip talaga ako siya eh. Napaka-advance mo mag-isip. Oh, basta siguraduhin natin na maayos na yung lamay ni tatay dito. So, ganun eh, makapagpahinga man lang siya ng maayos. Jay! Anong ginagawa niyo? Ah, Jeboy, mabuti naman, andito ka na. Eh, eto, inihahanda na namin yung lamay ni tatay. Naglilinis na kami dito sa bahay, tapos, ayos ba yung pwesto natin? Ah, pero kulang pa to ng puting tela dito eh. Kasi, dito ibuburol kasi yung katawan ni tatay. Kaya nga eh. Bakit hindi kayo mag-isip? Buhay pa si tatay ah! Nahinga pa nga! Tapos ngayon, nagre-ready kayo? Kaya nga Jeboy, dapat nga matuwa ka na para wala ka ng trabaho. Idadalhin mo na lang si tatay dito sa... Yun, tapos na. Ano ka ba, Jeboy? Kahit mapagod ako mag-alaga sa kanya, di ko siya susukuan. Hindi ka tulad niyo! Dapat nga kayo na lang namatay eh! Kayo na lang dalawang mamatay! Sasama ng ugali niyo! Ano mo, Jeboy? Doon lang din naman yung papupuntahan ng tatay natin. Kaya ito, naghahanda lang kami. Mabuti na yung handa. Parang Boy Scout ba? Laging handa. Di ba? Alam mo, nakakatawa to si Jeboy. Tayo daw muna mamatay. Tingnan mo yung sarili niya oh. Mas mauna pa yan. Wala ka talaga kang kwentang mga anak. Pera lang ang habol niyo kay tatay. Eh, alam mo naman pala eh. Bakit ang dami yung pag sinasabi? Alam mo naman palang pera lang yung habol namin, tapos kuda ka pa ng kuda. Alam mo, bumalik ka dun sa ospital. Gawin mo, bantayan mo yung katawan ng tatay kasi mamaya lalabas na yun sa ICU, di ba? Tapos diretso na kayo sa morgue. Babantayin ko talaga siya. At di ko ayaw mamatay siya. Di ka tulad niyo. Yung kapatid natin, Alam mo, hayaan mo na yan si Jeboy. Eh, alam mo naman, di ba? Close silang dalawa ni tatay. ay, alam mo, siguro kaya yung ginagawa para makuha niya yung kayamanan. Ay, nako, malabo na mangyari yan. Tingin mo ba? Papayag ako na may makukuha siya sa kayamanan ni tatay? Siyempre hindi. Kayang-kaya kong gawa ng paraan yan. Tsaka dito sa bahay, tayo yung masusunod. Dapat lang. Oh, sige na. Kala ko nalaglag. Namumulto Kala ko na. minumulto na tayo ng Namumulto na. tatay.
Siguro ilang segundo na lang. Ayun. Tigok na yan. Sige na. Ihanda ko muna yung mga kandila doon, ha? Sige. Tsaka sakto. Habang kinukuha mo yung ibang kandila, unahan ko na si tatay. Pagdadasal ko yung kaluluwa niya na kahit papaano, sumalangit nawa yung kaluluwa niya at hindi maligaw ng landas. Malay mo, di ba? Papunta sa Kaharian ng Balaa. Ay, sumalangit nawa. Cheers! Sa paano, Jay? Ano nang balita doon? Tinawagan mo na ba si Jeboy? Hindi nga sumasagot eh. Siguro, inaasikaso na rin niya siguro yung mga bill ni tatay. Baka nilipat na siguro sa morgue. Alam mo, nakausap ko kanina si attorney. At ang sabi niya, sa oras na mawala si tatay, ilalatag niya agad yung mga naiwan ni tatay. Ako, Asikasuhin niya agad yung mga papeles. malaki-laking pera din yun, ah. Siyempre naman. At kapag nangyari na yung mga gusto natin, mag-e-enjoy tayo. Pupunta tayo ng ibang bansa. Iwawaldas natin yung pera. Kasi hindi naman natin mauubos yun ng kahit isang taon eh. Ang laki-laki kaya ng kayamanan na maiiwan sa atin. Kaya nga eh. Tsaka pinaplano ko din dito sa bahay na ibenta to eh. Kasi medyo may kalumaan na rin. Pwede naman tayo tumira dun sa condo sa BGC. Di ba? Oo naman. Tsaka, marami namang kondo binibenta dun eh. Siguro, pag bumili ako, mga 3 pwede na. At ang plano ko kay Jeboy, tatapon natin siya ng parang basura. Oo naman. Wala namang silbi dito. Tsaka, panggulo na yan sa buhay natin. Mabigat lang yan. Kaya nga, kahit pakadugo natin siya, wala na akong pakialam sa kanya. Magsama silang tatay sa hukay. Alam mo, Cheers! dapat nga, dati pa yun natin ginawa eh. Di sana ngayon, nag-happy-happy na lang tayo. Hayaan mo. Tuloy-tuloy na yung pag-asenso natin. Ito na yung simula ng bagong buhay natin. Jay! Sobra na talaga kayo eh. Nag-aagaw buhay na si tatay, kaya nagse-celebrate na dyan? Ano ka ba naman, Jeboy? Ano bang utak meron kayong dalawa? Di nyo man lang mapunta sa tatay doon sa ospital, oh. Kailangan niya tayo doon. Bakit? Nasa morgue na ba? Ano ba naman yan, Jeboy? Ang tagal-tagal naman. Sabi ko naman sa'yo, asikasuhin mo agad kapag wala na si tatay. Lumalaban pa nga siya para sa atin. Kaya dapat puntahan natin siya doon eh. Eh, ano ginagawa nyo? Nagiinom pa kayo? Nagpapakasaya pa kayo? So ano? Ano bang gusto mong mangyari? Puntahan namin doon? Iyak kami sa harap niya? Wala naman kami magagawa doon eh. Lumalaban pa pala eh. Talagang matibay talaga yung sikmura ng tatay natin, ha? Sige! Kung ganun, ako na lang yung gagawa para tuluyan na siya mawala. Sige, Tama na subukan yun, mo. Ganun ba, Jay? Ha? Francis? Tay? Tay? Sandali. Akala ko ba nasa ICU kayo? Tsaka paano nangyaring buhay at malakas kayo? Hello, attorney. May gusto sana ako ipagawa eh. Bala ko kasing subukan yung mga anak ko kung sino yung, alam mo na, yung mapapagkatiwalaan ko lahat ng napundar ko. Huwag ka mag-alala, may plano na ako. Gusto ko lang ayusin mo yung naiisip kong plano. Magpapanggap ako na inatake sa puso. Tapos makukumpain ako sa ospital. Tapos tingnan natin kung sino yung mag-aalala sa akin. Salamat naman, attorney.
sabihan kita kung kailan natin to gagawin. Tinignan ko lang talaga kung ano magiging reaction nyo or kung anong gagawin nyo kung sakali mo wala na talaga ako. At least ngayon, alam ko na. Teka lang, tay. Nagsiselebrate naman kami dito kasi... Kasi ano? Kasi gusto niyo na mamatay si tatay, di ba? Hindi naman sa ganun, Jeboy. Kasi natutuwa kami na sana gumaling siya. Kay Francis, alam ko lahat ng nangyayari. Tay. Sorry, tay. Hindi naman totoo na mana talaga yung habol namin eh. Nagawa lang talaga namin yun kasi na-depress kami. Akala namin na totoong wala ka na. Alam na, mas mabuti pa. Kunin nyo lahat ng gamit nyo at umalis kayo dito sa bahay na to. At huwag nyo nang asahan na may makukuha kayo sa akin. Tay naman. Malit na bagay. Pinapalaki mo. Ang maliit na bagay. Tinitingnan ko lang kung hindi mapapaliwala lahat ang pinaghirapan ko. At alam ko na kapag napunta sa inyo yun, masasayang lang. Umalis tayo! Tay, sobrang saya ko kasi okay ka na. Tsaka hindi ka po pala totoong may sakit. Alam mo, maraming salamat ha. Nakita ko yung pag-aalala mo sa akin. Sa tingin ko, kahit dumating na yung araw na totoong mawala na ako, lahat ng pinaghirapan ko di masasayang dahil alam kong aalagaan. Tay, hindi naman po mahalaga sa akin yung nanay. Ang mahalaga po ikaw. Yung magkasama po tayo. Alam mo, Diego, deserve mo lahat yan. Kaya naman ako nagpakahirap na magsikap sa buhay kasi para sa inyo. Kaya lang, wala eh. Mga kapatid mo eh, ganun pala yung mga ugali. Ayoko namang mabaliwala lahat ng pinaghirapan ko. Kaya nga tay. Alam mo, sana balang araw eh, mabago yung pananaw nila sa buhay. Hindi naman ako sarado ng pinto para sa kanila. Sana nga po tay. Nga pala tay. Magbuka mo na. Maghahanda ako ng makakain. Alam kong gutom ko eh. Parang tama yan, ang hirap mag-acting eh. Diba? Ang hirap mag-acting ng tulog doon sa ospital. Sige tay, magre-ready mo na ang pagkain ha. Sige, salamat.